Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil may importanteng impormasyon ako tungkol sa mga balitang kumakalat ngayon sa social media. Maraming nagsasabi na may 13,500 bonus daw mula sa SSS at GSIS, pero kailangan nating alamin ang totoo. Alam ko po na marami sa inyo ang umaasa sa mga pensyon ninyo at hindi ko kayo bibigyan ng pag-asa na wala naman. Pero mas importante na malaman ninyo ang tunay na kalagayan para hindi kayo ma-disappoint at para alam ninyo kung paano talaga makakaasa sa inyong mga benepisyo. Kaya dito sa video na ito, tutulungan ko kayong maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari sa SSS at GSIS pension ninyo, kung may bonus ba talaga, kung magkano ang talagang makukuha ninyo, at paano ninyo masisiguro na hindi kayo makakaligtaan ng gobyerno pagdating sa mga benepisyong ito. Hindi ko kayo papaikutin sa salita, diretso ako sa inyo, kasi deserve ninyo malaman ang katotohanan. Kaya mga mahal kong seniors, habang nanonood kayo ngayong video na ito, kumuha kayo ng papel at ballpen o kaya naman ay tawagin ninyo ang inyong mga anak o apo para samahan kayong manood at makinig. Dahil ang mga impormasyong ibibigay ko ay talagang makakatulong sa inyo na planuhin ang inyong kinabukasan, lalo na ngayong malapit na ang bagong taon. At bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako rito para lokohin kayo o magbigay ng maling impormasyon. Nandito ako para tumulong dahil alam ko kung gaano kahirap ang buhay ng mga senior citizens ngayong panahon, lalo na sa pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at lahat ng pangangailangan. Kaya let's talk about the real situation ng inyong pension, step by step, para maintindihan ninyo kung ano talaga ang pwede ninyong asahan. Una sa lahat, kailangan nating pag-usapan itong 13,500 na balitang kumakalat sa social media. Maraming mga post at videos ang nagsasabi na may malaking bonus daw ang SSS at GSIS para sa lahat ng seniors. Pero ang totoo, mga kapatid, walang opisyal na announcement mula sa SSS or GSIS tungkol sa ganitong lump sum na 13,500 bonus. Ang nangyari kasi, may mga taong nag-combine ng iba't ibang impormasyon at naging misleading na ang mensahe. Halimbawa, may mga nagsasabi ng 6,000 mula sa SSS at 8,500 mula sa GSIS, pero hindi ito totoo na isang beses na bonus. Ang mga numerong yan ay tumutukoy sa average na monthly pension ng ilang pensioners, hindi isang special payout. Kaya importante na mag-ingat tayo sa mga nabasa natin online, lalo na kung walang official source mula sa government websites. Hindi ibig sabihin na wala ng magandang balita, pero kailangan nating alamin kung ano ba talaga ang tunay. Ngayon, ang totoo pong nangyayari sa SSS ay may malaking pension increase program na ipinatutupad na simula September 2025. Ito po ay tinatawag na Pension Reform Program at ito ay approved na ng Social Security Commission. Ang programa na ito ay naglalayong tumaasan ang pension ng mga retirees, disability pensioners at survivorship pensioners sa loob ng 3 taon. Pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ito ay tunay na magandang balita. Para sa retirement at disability pensions, mayroon pong 10% increase kada taon mula September 2025 hanggang September 2027. Ibig sabihin, kung ang pension ninyo ngayong September 2025 ay halimbawa 5,000 per month, dadagdagan ito ng 500, kaya magiging 5,500 na. Pagdating naman ng September 2026, meron na naman kayong additional 10% based sa new amount at ulit na naman sa 2027. Sa kabuuan, after 3 years, ang total increase ninyo ay magiging 33% ng inyong original pension. Para naman sa survivorship pensions, ang mga balo o pamilya ng mga deceased members, ang increase ay 5% per year for 3 years, so total of about 15.76% after 3 years. Ngayon tanong ninyo, automatic ba ito? Oo, automatic po ito. Hindi na kailangan mag-apply o pumunta sa SSS office para sa increase na ito. Basta qualified kayo as SSS pensioner, makukuha ninyo agad ito sa inyong monthly pension starting September 2025.
At ito ay para sa lahat ng uri ng SSS pensioners, whether retirement, disability, or survivorship. Kaya kung meron kayong kakilalang senior na nakatanggap na ng pension, sabihin ninyo sa kanila na tingnan nila ang kanilang September 2025 payout kung tumaas na. At ito ay malaking tulong talaga, lalo na sa panahon ngayong ang lahat ng bilihin ay tumataas. Pero kailangan pa rin nating maintindihan na hindi ito isang beses na bonus, kundi permanent increase sa monthly pension ninyo, which is actually mas maganda pa dahil patuloy kayong makikinabang buwan-buwan. Tungkol naman sa 13th month pension ng SSS, ito ay regular benefit na ibinibigay every December. Noong December 1, 2025, nagsimula na ang SSS na mag-release ng 13th month pay para sa pensioners. Ang 13th month pension ay equivalent ng 1 full month ng inyong regular pension. Kaya kung ang monthly pension ninyo ay 5,000, ang 13th month pay ninyo ay 5,000 din. Ito ay automatic din at i-release through the same channel kung paano kayo tumatanggap ng regular pension, whether through bank, PFPO system, or cash payout outlets. Maraming seniors ang umaasa sa 13th month na ito para sa Christmas expenses at talagang malaking tulong ito, lalo na sa holiday season. Pero tandaan, ito ay yearly benefit every December, hindi special bonus na additional sa regular 13th month. Kaya kung may nagsasabi sa inyo na may extra 13,500 on top pa ng 13th month pay, mag-ingat kayo dahil baka scam yan o misinformation. Para naman sa GSIS pensioners, ang pension increase ay depende sa approval ng GSIS Board of Trustees. According to the GSIS policy, ang mga old age at disability pensioners na tumatanggap na ng regular pension for 5 years or more ay entitled sa pension increase. Pero ang amount ng increase ay based sa decision ng board every year at hindi automatic na 10% like sa SSS. Kaya kung kayo ay GSIS pensioner, kailangan ninyong regular na mag-check sa GSIS website or pumunta sa GSIS office para malaman kung may increase para sa inyo. Ang GSIS ay usually nag-a-announce ng increases nila through official channels, kaya importante na updated kayo. At tandaan, ang GSIS pension ay iba sa SSS pension, so hindi ninyo pwedeng i-assume na pareho ang increase or schedule ng benefits. Ngayon, may isa pang importante pong development na dapat ninyong malaman at ito ay tungkol sa Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Noong nakaraang linggo, December 16, 2025, ang House Committee on Senior Citizens ay nag-approve ng substitute bill na naglalayong magbigay ng 1,000 monthly social pension sa lahat ng seniors age 60 and above, including those na may SSS or GSIS pension na. Ito ay malaking pagbabago dahil dati, ang social pension na 1,000 per month ay para lamang sa indigent seniors, yung mga mahihirap at walang ibang income. Pero sa bagong bill na ito, lahat ng seniors 60 and above, kahit may pension kayo from SSS o GSIS, makakakuha kayo ng additional 1,000 per month. Ito ay recognition na kahit may pension kayo, hindi sapat ang inyong kinikita para sa daily expenses at medical needs, lalo na sa pagtaas ng presyo. Pero importante na maintindihan natin na ito ay approved pa lang ng committee, hindi pa ito batas. Kailangan pa nitong dumaan sa House Plenary for second and third readings, pagkatapos ay sa Senate, at sa huli ay pipirmahan ng Presidente para maging batas. Kaya habang maganda ang balitang ito, hindi pa ito final. Ang estimate ay baka by mid-2026 or later pa ito magiging effective, depende kung gaano kabilis ang proseso sa Congress. Pero ang point ay may movement na towards universal social pension at ito ay nagpapakita na ang gobyerno ay nag-iisip ng paraan para mas makatulong sa ating mga seniors. Kaya habang hinihintay natin ito, magpatuloy tayo sa mga benepisyo na mayroon na tayo ngayon at magplano tayo accordingly. Kaya ano ba talaga ang makukuha ninyo ngayong December 2025?
Una, kung kayo ay SSS pensioner, makakakuha kayo ng inyong regular monthly pension plus ang 13th month pension na equivalent ng 1 month. Halimbawa, kung ang regular pension ninyo ay 4,000 per month, sa December makakakuha kayo ng 4,000 regular pension plus 4,000 na 13th month, so total of 8,000. At kung nakatanggap na kayo ng September 2025 increase, ang pension ninyo ay mas mataas na by 10%, so ang 13th month ay based na rin sa increased amount. Para sa GSIS pensioners, ang regular pension ninyo ay released every 8th ng buwan at may 13th month din kayo pero depende sa GSIS policies. Kaya ang realistic expectation para sa December ay yung regular pension plus 13th month, hindi yung 13,500 na sinasabi ng iba. Ngayon, pag-usapan natin ang payout schedule para alam ninyo kung kailan kayo dapat mag-expect ng pera. Para sa SSS pensioners, ang payout ay depende sa last digit o penultimate digit ng inyong SSS number. Kung ang SSS number ninyo ay halimbawa 34, 112, 34, 5, 6, 7, or 8, ang penultimate digit ay 7, yung second to the last number. Ang mga pensioners na may penultimate digit na 1 to 4 ay usually tumatanggap ng pension between 1st to 15th ng buwan. Ang mga may digit na 5 to 9 ay tumatanggap between 16th to end of the month. Kaya kung December na at hindi pa kayo nakakatanggap, tingnan ninyo ang digit ninyo at check kung nasa tamang schedule ba kayo. Para naman sa GSIS, ang pension ay fixed every 8th ng buwan. Pero kung ang 8th ay weekend o holiday, ang release ay sa last working day before the 8th. Kaya ang December 2025 GSIS pension ay expected na ma-release around December 8 Monday dahil regular working day yon. Importante rin na maintindihan ninyo kung paano makukuha ang pensyon. Ang SSS ay nag-release ng pension through Philippine Electronic Fund Transfer System or PEFT POS, accredited banks like Union Bank, Land Bank, at iba pa, o through cash payout outlets. Ang pinaka-convenient ay through bank account, kaya kung wala pa kayong enrolled na bank account, pumunta kayo sa SSS office at mag-enroll. Ang proseso ay simple lang. Dalhin ninyo lang ang SSS ID, valid ID, at bank account details. Para sa GSIS, ang payout ay through ATM card or bank transfer din. Ang importante ay updated ang inyong contact details at bank information para walang delay sa inyong pension. At kung sakaling may problema, halimbawa hindi kayo nakatanggap o kulang ang amount, agad kayong mag-contact sa SSS hotline o pumunta sa branch para ma-resolve agad. Ngayon, may tips ako para sa inyo para ma-maximize ang inyong retirement income. Una, kung kayo ay 60 years old at gusto ninyong mag-retire na from work, pwede kayong mag-apply ng optional retirement sa SSS basta may at least 120 monthly contributions kayo. Pero tandaan, mas maaga kayong nag-retire, mas mababa ang pension ninyo compared kung maghihintay kayo until 65. Kaya weigh ninyo kung mas okay ba na mag-work pa ng ilang taon para mas mataas ang pension or retire na agad para makapaghinga na. Pangalawa, kung may kulang kayo sa 120 contributions, pwede kayong mag-voluntary contribution para makumpleto ninyo ang requirement. Ito ay importante para eligible kayo sa monthly pension instead of just lump sum. Pangatlo, mag-enroll kayo ng direct deposit sa bank para mas mabilis at convenient ang payout at iwas kayo sa hassle ng pumila sa cash outlets. And isa pang importante, mag-aingat kayo sa mga scammers. Maraming nagte-text or tumatawag na nagpapanggap na taga SSS or GSIS, tapos hihingi ng personal information or bank details ninyo. Tandaan, hindi kayo hihingan ng SSS or GSIS ng PIN, password, or OTP through text o call. Kung may tumatawag at nag-claim na kailangan ninyong mag-update ng account para makuha ang bonus, most likely scam yan. Always verify by calling the official hotlines SSS 1455 o GSIS 847-4747 or pumunta kayo mismo sa branch. Huwag kayong magbigay ng information sa mga de-verified na sources para safe ang inyong pension at hindi kayo mabiktima ng fraud.
Tungkol naman sa tax implications ng pension, ang SSS at GSIS monthly pensions ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang buong amount ng pension ninyo ay sa inyo na, walang deduction para sa income tax. Ito ay malaking advantage dahil hindi ninyo na kailangang mag-file ng income tax return para sa pension income ninyo. Pero kung mayroon kayong ibang income sources aside from pension, halimbawa rental income or business income, yun ay taxable pa rin at kailangan ninyo pa ring mag-comply sa BIR requirements. Ang importante ay maintindihan ninyo ang tax status ninyo para hindi kayo magkaroon ng problema with BIR in the future. Pag-usapan din natin ang ibang benefits na available para sa senior citizens. Aside from SSS or GSIS pension, entitled din kayo sa mga discounts at privileges under the Senior Citizens Act. Ito ay kasama ang 20% discount sa restaurants, 5% discount sa groceries at basic commodities, discount sa medicines, free medical at dental services sa government facilities, priority lanes sa lahat ng establishments at exemption sa VAT sa covered transactions. Ang key ay always dalhin ninyo ang inyong Senior Citizen ID at OSCA Purchase Booklet para ma-avail ninyo ang benefits na ito. At kung minsan, may additional benefits pa ang local government units, halimbawa, monthly cash allowance or rice subsidy. Kaya mag-check din kayo sa inyong barangay o city hall kung ano ang available sa inyo. May isa pa akong importanteng reminder tungkol sa Expanded Centenarians Act. Kung kayo ay 80, 85, 90 o 95 years old, entitled kayo sa 10,000 cash gift mula sa government. Kung kayo naman ay 100 years old na, ang cash gift ay 100,000. Pero kailangan kayong mag-register sa Office of Senior Citizens Affairs or OSCA para makuha ito. Ang first payout under this law ay expected na February 26, 2025 sa Malacanang at tuloy-tuloy na ang distribution nationwide after that. Kaya kung qualified kayo based sa aged, pumunta na kayo sa OSCA at mag-register para hindi kayo makaligtaan. Ito ay one-time cash gift para sa milestone ages at ito ay recognition ng gobyerno sa inyong longevity at contribution sa bansa. Gusto ko ring pag-usapan ang tips kung paano kayo hindi makakaligtaan ng mga benefits. Una, regular na mag-check ng inyong pension status through My SSS online portal o GSIS website. Mag-create kayo ng account kung wala pa kayo para ma-monitor ninyo ang contributions, pension amount at payout history ninyo. Pangalawa, i-update ninyo ang contact details ninyo sa SSS o GSIS, lalo na kung nagbago ang address, mobile number, or email ninyo. Ito ay importante para makareceive kayo ng notifications at announcements. Pangatlo, join kayo ng senior citizen organizations or groups para updated kayo sa latest news at developments. Maraming groups sa Facebook or sa community na nag-share ng information tungkol sa benefits at programs para sa seniors. Isa pang strategy para ma-maximize ang pension ninyo ay proper budgeting. Alam ko na maliit lang ang pension ng karamihan, pero with proper planning, pwede pa rin kayong mabuhay ng komportable. Una, gumawa kayo ng monthly budget at i-list lahat ng inyong expenses. Kasama ang fixed expenses like utilities, groceries, at medicines, at yung variable expenses like transportation at miscellaneous. Pagkatapos, tingnan ninyo kung saan kayo pwedeng magtipid. Halimbawa, sa groceries, pwede kayong bumili sa palengke instead of supermarket para mas mura. O kaya sa medicines, pwede kayong gumamit ng generic instead of branded para less expensive. At important din, na mag-save kayo for emergency fund, kahit kaunti lang, para may pambili kayo kung may biglang gastos like hospitalization or repairs sa bahay. Gusto ko ring sabihin sa inyo na huwag kayong mahiya na humingi ng tulong kung kailangan ninyo. May mga programs ang gobyerno para sa seniors na nangangailangan ng assistance. Halimbawa, ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS mula sa DSWD na nagbibigay ng financial aid para sa medical, burial, o iba pang emergency needs. May mga non-government organizations din na tumutulong sa seniors at may mga hospital charity programs para sa indigent patients. Ang importante ay alam ninyo kung saan humingi ng tulong at hindi kayo mag-inarte na kaya ninyong mag-isa
Kung sa totoo lang ay hirap na kayo. Walang masama sa pagtanggap ng tulong, lalo na kung entitled naman kayo at talaga namang kailangan ninyo. Para sa mga may anak or apo na nanonood, pakiusap ko po sa inyo na tulungan ninyo ang inyong mga magulang o lolo at lola na manavigate ang proseso ng pag-claim ng benefits. Maraming seniors ay hindi computer literate o nahihirapan pumunta sa offices dahil sa edad or health condition nila. Kaya ikaw na ang mag-check online ng status ng pension nila, ikaw na ang mag-process ng documents, ikaw na ang mag-accompany sa kanila sa SSS or GSIS office kung kailangan. Ito ay maliit na bagay lang para sa atin, pero malaking tulong nasa kanila. At importante rin na i-educate ninyo sila tungkol sa scams at fraud para hindi sila mabiktima. Maraming seniors ang nahihiyang magtanong o sabihin na hindi nila naintindihan, kaya ikaw na ang mag-initiate ng conversation at explain sa kanila ng simple at malinaw. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong isummarize ang mga key points. Una, walang 13,500 bonus na one-time payout from SSS o GSIS. So wag kayong umasa sa misinformation na yan. Ang totoo ay may 10% yearly increase ang SSS pension starting September 2025 for 3 years, may 13th month pension every December, at may pending Universal Social Pension Bill na kung magiging batas ay magbibigay ng additional 1,000 per month sa lahat ng seniors. Pangalawa, ang payout schedule ay depende sa SSS number ninyo or fixed sa 8 para sa GSIS. Kaya alam ninyo kung kailan kayo dapat mag-expect ng pera. Pangatlo, mag-ingat sa scammers at always verify information from official sources. Pang-apat, i-maximize ninyo ang benefits ninyo through proper planning, budgeting, at pag-avail ng discounts at privileges na entitled kayo. Mga minamahal kong senior citizens, alam ko na mahirap ang buhay ngayon at alam ko na hindi sapat ang pensyon para sa lahat ng inyong pangangailangan. Pero importante na alam natin ang totoo para hindi tayo umasa sa wala at para ma-maximize natin ang mga benefits na available na sa atin. Hindi ako nangangako ng instant na solusyon o magic bullet na magpapayaman sa inyo, pero ang maipapangako ko ay ibibigay ko ang tama at updated na impormasyon para makapaghanda kayo at makaplano kayo ng maayos. Kaya patuloy ninyong panoorin ang channel na ito para sa latest updates tungkol sa SSS, GSIS at iba pang government programs para sa seniors. At kung may tanong kayo o may gusto kayong malaman, i-comment ninyo sa baba at tutulungan ko kayong sumagot base sa aking research at knowledge. Tandaan, kayo ay hindi mag-isa sa laban na ito. May mga taong nag-aalaga sa inyo, may gobyerno na kahit papaano ay nagsusumikap na tulungan kayo, at may isa na kagaya ko na handang magbahagi ng impormasyon para sa inyong kapakinabangan. Kaya huwag kayong mawalan ng pag-asa, magpatuloy sa buhay, at samantalahin ang bawat araw na ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay nakatulong ako sa inyo kahit papaano. Ingat kayo palagi at Diyos ay nagmamahal sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam at mabuhay ang ating mga senior citizens.